St. Benedict o ang Rosariohan, dugay mi nag-istorya, muta na siya nako. Mayor Rudy niya, say, do you pray the rosary? Then ko, yes, Mayor, but not often. Dili kanunay. Ay siya, you pray the rosary every day. Daghan matingala na pag-istorya na ko because they see Rudy Duterte as the mayor who has a hard stance. Sometimes dili na to madumog ang iyang religious side o ang iyang soft side. So mauling experience na ko nga i-relay na ko sa inyong karong gabiona. Mayor Rudy Duterte has a very soft heart for the children sick with cancer. Kaya iyahag yun kong gihangyo nga follow up nimo sa national government, mabutangan og linear accelerator machine ang Southern Philippines Medical Center. Ug kana kaluoy sa Ginoo naningkamot ko og nabutang. And last but not least, Rudy Duterte telling me, Sid, you pray the rosary every day. Amen. So, si Rudy Duterte, usa ka amahan na nagtanaw dili lang sa iyahang syudad, but he also look at the spiritual side. So nakita na ko iyang istorya sa ako because we became close personal friends. So makakahigalaan karong gabiuna, dili na ko tason atong ipaabot sa langit ang atong mapag-ampo, ang maayong kaluwasan, maayong panglawas ni President Rudy Duterte o nga unta sa dili madugay makauli siya sa siyudad sa Davao aron mo serbisyo magpadayon nga atong mahimong mayor sa siyudad sa Davao. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan. Ang ilong ay kumalat na. Daghang salamat Congressman Sig Ugap. Daghang salamat sir. Pumunta ka sa Taoki ba ba ang tanan? Alay pa? Tana. Sayo pa kaayo alas 10 pagod. Daghan pa kaayo tag mga pasundayag sa tanan. Pero kami Kuya Alex, a very very special coverage ni siya no. Itapok ni na mga videos sa mga events na gihimo in different places sa Philippines o sa laing nasod. So gusto pa ninyo makitaan? Okay, palakpakan nato. Ladies and gentlemen, the Filipino people. Marami akong natutunan kay PRRD, especially yung mga words of wisdom niya. Ang hindi ko makalimutan doon yung palaging binabanggit niya about destiny. Na, in fact, sinabi niya to, di ba, when he became the president of the country, yung sabi niya, it's his destiny to lead the country. And short of saying, sabi niya, whatever you do, whatever best effort ang ginagawa mo, basta if it's your destiny, then mapupunta sa iyong, you will have it. Walang makakaharang doon as long as it is your destiny. Mayor, it's an honor working with you because of your mentorship. I learned a lot from you. You have done a lot of things for our country, and I am praying for your good health and a happy long life
because I believe that you still have a mission for our country. Happy 80th birthday. Enjoy life to the fullest. And mabuhay ka, Mayor. Lingkod ako kay PRD since 2016 hanggang ngayon. Unang pwesto ko sa kanya, naging food tester ako. Ako yung nagtikim ng pagkain na. Lahat ng pagkain na pwede niyang kainin, ako yung titikim bago siya kumain. Then after that, 1 year ako naging food tester. After ng food tester ko, naging team leader ako sa kanya ng 2017 hanggang ngayon. Ang best memory ko na hindi ko pagkalam kalimutan sa buong buhay ko, yung kaharap ko siya sa kainan, sa habang kainan, na siya mismo yung mag-offer sa akin ng pagkain at sabi niya, kasi ang ulam namin ay supo. Ang sabi sa akin, huwag ka nang magkutsara, kamayin mo na yan, gayahin mo ako. So, parang ginawa niya akong anak. So, hindi ko yung kalimutan sa buong buhay kasi isang presidente, kaharap mo sa pagkainan. Sir, taos puso namin sabihin sa Basic Military Training School Class 2001 Bravo sa mga sa buhay na kaibigan ko at buong Pilipino. Maligayang arawan sa iyo, Sir Mayor Rodrigo Roa Duterte. Sana manatiling maging malakas ka at maging healthy pa rin ang inyong pangatawan para marami pa rin taon na darating sa iyo na kaarawan. Happy birthday, sir. Saludo ako sa iyo, sir. Maraming salamat, sir. I swear, today, many tributes and kind words will be written about you, but only because you are an exceptional person and an outstanding leader, but because you mean so much to so many of us. For decades, you have become an icon, a symbol of hope and mercy for law-abiding children who long for peace and security, safe from the criminal elements that once blocked our street before your leadership. Many false narratives have been written and spoken about you, but nothing can change or erase the personal experience of ordinary Filipino with you as a leader. From your time as a mayor, congressman, and finally president, at times it might have seemed easy to surrender to the well-founded propaganda machine, but when we see your brave body, the effort in your steps, you are reminded of your unyoung spirit to fight for the Filipino people. You threw caution to the wind, boldly calling out the government able to corrupt them, despite the risk involved. Sir, it has been my greatest honor to be part of the Team PRD's Angel. Happy birthday to the most humble and the most selfless human being I ever known. I wish you good health and love today and for the rest of your life. We love you. One thing na dina-admire ko sa Iyaha is basta tao ka niya, he always cares for you. He always cares for your welfare. O sa mga sitwasyon na nagkalisod ka, ihadyo kang kabangan, o always siya naa sa inyong likod to support you all, to support us always. Oh, secret ni sir, siyang long life, siguro mag-inom lagi ng Kong Zero, magkain lagi ng chicharon, ng pinakuktan, ng masareyal. Yun man lang lagi niya sige nakain. Siguro yun yung secret niya for long life. Sir, you know that sa pinanako katuig sa imuha, I'm always here for you, and message ko sa imuha is always ako lagi naingon na good health permanente, o be strong sa trials na imuhang ginaagian karon. We always pray na makaya nimo and you can surpass this trial, sir, and we are waiting for you here in Davao. We are always here for you, sir. Why am I now saying, Mayor? I can only imagine how terrible you must feel being away from your loved ones and just be detained in a foreign land on your birthday. But never mind, you have been through more difficult and trying times. You survived them all, you will survive this one.
we will not indulge in self-pity because that is corrosive. It dampens the human spirit. Instead, we will strengthen ourselves with the thought that right makes right, and when one is right, fight. The show of individual and collective sympathy for you and the outpouring of rage against those who persecute you by Filipinos here and abroad show the magnitude and intensity of the love, care, and concern that Filipinos have for you. By this act, the Filipino has put you or has placed you in the company of heroes. We find comfort in that. Yes, we do. Your detractors will attempt to break your spirit. Don't let them. Very soon, all this will be over and you will be back in the Philippines, in the company of Filipinos, and in the embrace of your loved ones. Before I end, happy birthday, Rod. May you have more birthdays to come. Well, alam mo kasi I think kilala na siya lahat no? Kung ano man ang alam ko, alam na yan ang lahat. Yung pagiging down to earth niya. Kasi iniisip mo, mayor yan, presidente yan ng Pilipinas, hindi may malapitan. Hindi siguro kumakain yan ng mga ordinaryong pagkain, kailangan first class parati. Pero siya, hindi, walang nagbago. Kung ano siya noon, hanggang naging nakuha niya, nakamit niyang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, ganoon pa rin. Walang nagbago. Ang bahay niya, pareho lang. Ang pagkain niya, yung simpleng pagkain pa rin. So, I really admire na ganong klaseng pagkataon kaya pag siya ang namuno, sigurado maayos lahat. Lahat sumusunod. Kasi by example, napapakita niya sa tao na hindi lang ako basta matapang, hindi lang ako puro salita. Mas marami pa ang gawa sa totoo lang. Pero tayo, sa ibang tao man, nakikita lang nila siguro yung mga interview ni PRRD na gano'n siya magsalita. Gano'n talaga, dahil matapang Well, di mo na pwede baguhin yun, matapang siya. Pero kung sa trabaho naman, tingnan mo ang kanya nagawa sa Pilipinas. Tingnan nyo ang nagawa niya dito sa Davao City. And yung katangian na yan na magiging mahusay na leader, magandang ehemplo yan sa mga susunod na generasyon Pilipino. Mayor, mag-80 na pala kayo para hindi po halata doing very well po kayo. I just pray for your health and I hope kung ang mga tao dyan mabuti ang pagtrato sa inyo. Kami po dito sa Davao City, so hinihintay po namin na inyong pagbalik. Hinihintay po namin na araw-araw kami po yung mananalangin na sa mabuti kayong kalagayan at soon maiuwi na kayo dito sa Davao City para po makita namin kayo muli. Ito sa tingin ko lahat ng mga ito isa lamang itong pagsubok. Isa lamang itong stage sa inyong buhay. Kayang-kaya nyo ito lang. Bali wala po to sa lahat ng pinagdaanan nyo noon nung una kayo naging mayor sa Davao City. Napakagulo po sa Davao City. Grabe ang patayan na wala lahat yan. So kung itong sa tingin nila na-stress kayo dahil sa ginawa nila, alam ko po walang epekto sa inyo. Ganun. Yun lang po. Happy birthday po, Mayor, and may God bless you. Thank you very much for everything you have done for Davao and this country. Daghan kaayong salamat sa maanyag kaayong nga mensahe para sa ato ang mayor. O karon ato nang ipailaila. Of course, with Kuya Bong, ganina po ginakasmile. Pag si Kuya Bong, pag si tatay na kanta, siya yun ang ina-request. O, patugtog ka rin. Ato nang ihatag karon. Walay lain niya, Sir Bong.
ang always partner ni Tatay Digong sa iyang mga jamming magkanta-kanta. Atong palakpak